Okay, so hello po and welcome sa aking webinar ulit. Series number 5. This is gonna be the last webinar. And for tonight, we will be talking about dangerous love. So, actually yung title na ito ay medyo parang iba siguro yung maiisip ninyo when it comes to this title. And later on, i-discuss natin ano ba ibig sabihin ng dangerous love. Kasi parang 'pag nabasa mo siya or nakita mo siya, yung thinking mo is yung parang red flag or negative things about love. Okay. So to start, meron lang ako ditong icebreaker. And all you have to do ay gamitin yung chat box para mamili doon sa mga sasabihin ko. So numbers lang yung ilalagay nyo. Number 1, 2, 3, 4. Yeah. 1, 2, 3, 4. Wait. Okay. Um, hindi ko pa rin makita yung screen ko. Okay. So, for example, your partner forgets your anniversary. Ano yung mafe-feel nyo or anong gagawin nyo? One is to talk about it calmly. Two, give the cold shoulder. Three, let it go, it happens. Or four, get upset and demand an explanation. Your partner forgets your anniversary. Ano yung typical na one? Talk about it calmly. Bawal bang magligalig? Kailangan calmly agad yung una. Magdadrama muna kami. Okay, next. Lagyan nyo lang kung ano yung sagot nyo. Number 2, your partner keeps your partner keeps checking their phone while you're talking. 1, tell them it bothers you. 2, snap at them. 3, say nothing. Or 4, make a sarcastic joke about it. 1. Okay. Third, dito pala kayo sige, okay lang. Kung magpa-private message, dito kayo sa Tindi na account. Or direct message. Wala po yung kuritin. Pwede, sa akin. Ako lang yung may rules nun. Okay, third, your partners often jokes about your flaws in front of friends. One, confront them right there. Two, stay quiet but hurt. Three, laugh it off, then bring it up later. Or four, get defensive and argue. Three, laugh it off and bring it up later. Okay. Four, you find out your partner make a big decision without telling you. One, ask to have a serious talk. Two, confront them angrily. Three, trust their judgment. Or four, withdraw emotionally. Trust their judgment. May one. Okay. Next, your partner brings up something from a past fight during a new argument. One, joke to lighten the mood. Two, bring up something even worse. Three, remind them to stay on topic. Or four, walk away from the discussion. Remind them. Okay. Next, you feel your partner isn't pulling their weight in the relationship. One, open up a discussion about roles. Two, keep score and throw it in their face. Three, suppress it to avoid conflict. Or four, suggest a compromise or change. May mga four. Okay. Compromise or change. Okay. Seven, your partner criticize your family. One, defend your family strongly. Two, say nothing but feel upset. Three, try to understand their view. Or four, ask for respectful boundaries. Try to understand. The next, you accidentally hurt your partner's feelings, but they won't talk to you.
Again, you accidentally hurt your partner's feelings, but they won't talk to you. One, apologize and give them space. Two, get frustrated and walk away. Three, over apologize and feel guilty. And four, argue that they're overreacting. OA. Siklang pala. One. Next, Your partner shares something personal you told them in confidence. One, call them out immediately. Two, keep your distance from a while. Three, have a calm but firm conversation. Or four, forgive them and select clear boundaries. Okay, may mga four. Last is, you keep emotionally distant but they think everything is fine. One, schedule a heart-to-heart talk. Two, hope things improve over time. Three, use humor to hint at your feelings. Or four, consider ending the relationship. Hmm, May mga one. Yeah. Thank you so much. So, bakit yun yung ginawa kong tawag dito, icebreaker? Kasi we will be talking about conflict or yung mga bagay na pwede nating magawa to have a nice or let's say healthy na relationship. Okay. Again, if kailangan nyo pong mag-direct message like questions kung ayaw nyong makita ng lahat yung questions nyo, pwede nyo pong isend dun sa account na Cindy dito directly. Okay. Thank you for participation. Okay. So, dito sa picture, galing to kay AI, generated ng AI. So, makikita natin sa left side yung married couple, young married couple. And then yung next is sila na nung tumanda. So, my question is, sa tingin ninyo, siguro sa mga observation ninyo, sa mga, let's say, kahit lolo't lolo nyo or kapitbahay nyo na tumanda na sila, paano kaya nila or paano nila na-reach yung stage ng gantong relationship na kahit matanda na sila, na-maintain pa din nila? They forgive. Yeah? Pwede? Ano pa? Paano kaya sila umabot sa ganon? And forget. Yes. Forgive and forget. Meron po kayong ideas kung bakit sila umabot sa ganyan? Or may mga couples na umaabot sa ganyan? Well, actually, sa social media, I think alam niyo yun, nakikita niyo yung mga issues na may mga couples na naghihiwalay, 'di ba? Even even if yung mga artista pala, 'di ba? Yun kasi yung una nating nakikita eh, mga artista or yung mga celebrity, yung mga nasa social media na world. Mas nakikita natin yung buhay nila. So marami tayong na-witness ng mga relationship na nag-start ng maayos, masaya, but then hindi talaga sila umaabot sa stage na ganito. Yung kumbaga, yung kanta nga, Grow Old With You. Ano to? Mahilig sila sa gulay. Kailangan ko palang kumain ng gulay. Nagbabagong buhay na ako. Mahilig sa gulay. They are both willing to work on the relationship. Yes, that's right. Copy-paste ko to para makita din ng lahat. Excuse me. Okay. Yan. Sige. Thank you. In connection sa mga sinabi ninyo, well, totoo naman siya. Talaga. Kailangan, we know, 'di ba, na yung relationship talaga, hindi siya perfect. Kahit gaano ka pa kabuting tao, kahit yung desire mo is or kayo together yung naiisip ninyo ay hindi ko away yung partner ko or pag naging or pag nasa relationship ako hindi ganito yung gagawin ko. Pero minsan nababago siya not because parang nagiging hypocrite tayo pero it depends kasi kung ano na yung situation na nandoon na tayo, ano yung circumstances na nasa harapan natin. So it's difficult sometimes or minsan nadadala naman tayo ng nararamdaman natin.
Okay. So first, conflict. So what is conflict for you? But before that, ano ba yung mga common daw na conflict na meron yung mga couples? Either dating pa lang or boyfriend-girlfriend stage or mga married couples. Ano yung parang common na napapansin ninyo na pinag-aawayan or mga issues? Type nyo na lang. Di pareho ng gusto. Anong saang aspeto? Like decisions? Hindi pareho ng gusto ng pintura ng bahay. Hindi pareho, hindi nila gustong mag-couple shirt. Nag-away sila. Miscommunication based on person. Okay. My personal experience. My personal experience daw si sister. Sister ba daw, MJ? I don't know. Miscommunication based on personal ng pagtulog. Hindi same ng ano, hindi same ng oras. Yung isa tutulog na, yung isa buhay na buhay pa. Gusto pang kumonek. Miscommunication, yes. Yun. So madaming kind ng conflict, no? Madaming issues na na-encounter yung mga couples or even hindi pa kayo couples, like you're dating, naliligaw pa lang or what, may mga conflict na nag-a-arise. And I think it's normal to have conflict kasi kung wala, parang kayo ba, gusto nyo ba na mapunta sa isang relationship na never kayong nag-argue? May mga ganun bang tao na gusto talaga walang argue, hindi nag-aaway? Sino yung gusto ng ganun? Mag-react lang kung may gusto. May gusto, oh, sige, ano daw, di maiiwasan. That's rare. Yeah. Well, iba-iba naman kasi. May iba naman na nag-aaway na talagang yung nagkakasakitan na mabibigat na yung salita or nagkakasigawan na mayroong ibang nananakit na. Meron namang may conflict kayo pero both of you are ano, mahinahon lang, kalmado lang, parang gano'n. Okay, so sinabi dito na our inability to collaboratively solve problems with other people. Para ba sa inyo, madali bang mag-confront ng someone kapag may conflict kayo together? Either family man yan or friends or karelasyon. Is it easy for you na i-confront siya or confront ba ang tamang term? Or let's say, the way nyo i-face yung problem, is it easy? Yun yung ideal relationship pero since we're both mortals, part siya ng progression towards an eternal oneness. Mm. Thank you sa inyong mga suggestion. Lagay nyo lang dyan. Okay. So may mga tao kasi na confrontational, yung kahit yung easy lang para sa kanila na i-open up yung nararamdaman nila sa partner nila or kung kanino man, family man yun or friends. May iba namang tao na hirap gawin yung bagay na yun. It's not at it's not at first, but being transparent can help a relationship to be strong. Yes, transparency is really a good thing. Kailangan meron siya sa isang relationship. And kung wala siya, kailangan niyo siyang i-work out as a couple. Or kapag nagdi-date kayo, kailangan talaga siya. Mahirap, may iba-iba kasi. Iba-iba naman tayo kung paano tayo pinalaki. Ibang environment yung kinalaki natin. Pero kailangan natin siyang i-work out. Kaya tulad nga ng sinasabi ko, even before pa lang na, when you're in a relationship, hindi siya puro kilig lang talaga. Hindi siya laging easy, hindi siya laging bed of roses. Kailangan meron kang sacrifices, meron kang effort, meron kang part na kailangan baguhin sa sarili mo to improve, to become a better person dun sa tao. So, yun, kailangan mo ng effort. Okay? Wait lang. Okay. Okay. So, meron ditong sinabi, ano to, typo ba? Ay, ano, may nag-raise ng hand? Or wala? Ano lang siya? Umagri lang siya. Okay, two ways to handle conflict daw. Meron tayong tinatawag na constructively and destructively.
So, ano yung dalawang bagay na ito? Let's start first. Sinong may mic? Sino pong pwedeng magbasa? Sige, Si ako na. Dan. Yun, sige Kuya Ako po, Andrew. Ma'am Cindy. Ay, sige po. Si Kuya Andrew lang muna. Next ka na lang. Thank you. Sabi dito, when we engage in constructive conflict, we can find freedom from the negativity of contention. We can find justice and mercy, unlock creativity, develop inner strength and calm, strengthen our personal and social relationships, and solve deep-rooted problems in our lives. We can even find peace in our personal lives, our relationships with others, the organizations we work in, and the communities we live in. Nakamute kasi hindi. Ako pa lang nakamute, sorry. May gusto ka bang i-add? Alam ko kasi magbabasa lang. Hindi, joke lang. I mean, okay lang Pero naman kung wala. Baka lang. yung constructive conflict kasi, it's like, yung mga failures and challenges sa buhay natin. They are meant to teach us a lesson na magiging constructive if we use it on a positive way. You know? Na those things we learn, we apply it in our lives. We use them so that we could change for the better. Mm, Yun. thank you so much for that. Well, actually, yung mga conflict talaga, part talaga siya, di ba, ng isang relationship or any kind of relationship, not just romantically, pero with our friends, with our family, with our coworkers, klase man, merong nag-a-arise na conflict. And syempre, yung gusto naman talaga natin, yung ganitong way, yung constructively, kung saan mariresolve natin yung conflict ng mas maayos, ng mas better. And I believe na merong laging ways kung paano siya mas mariresolve ng ayos. Gusto kong tandaan niyo yung mga bagay na ito. How will you know kung nakapag-engage kayo sa isang constructive conflict? Kapag meron kayong freedom from negativity, contention, di ba? We know, since member naman tayo na nandito lahat, we know na contention ay hindi sa Diyos. So, if nafe-feel natin na parang, ay, may ganito, we can, kumbaga, step back muna, magkaroon ng space, and then, mag-reflect, magbulay-bulay muna before tayo pumasok ulit dun sa pagre-resolve ng conflict. And if you do that, if you need space, kumbaga, space or time muna to think about it, dapat syempre, alam nung partner nyo na you just need time. Kumbaga, hindi nyo iniiwasan yung conflict. You just need time. Okay? And then, yan, justice and mercy. Na-unlock yung creativity, may strength, calm, strengthen your personal and social relationship. Okay? At pinakamahalaga, may peace. Actually, may peace and harmony dapat pa din. Yun yung end goal. And kapag may conflict naman, it's not you versus yung partner nyo, pero it's the both of you versus the problem. So, dapat lagi kayong as a team. Hindi yung tipong kaya mo gustong i-confront siya kasi gusto mong maka-score. Kumbaga, okay, one ako, talo yung partner ko. Parang ganon. Hindi mo dapat, or hindi nyo dapat i-goal na ma-offend yung isa't isa intentionally or ma-guilt trip na may yung guilt trip yung nagagaslight ka na, nagmamanipulate ka na. The end goal is, of course, ma-resolve niyo yung conflict together. Kasi, ang sinisave nyo is yung relationship ninyo. Sinabi ni John Gottman, siya ay isang relationship researcher. Na-share ko na rin yung ibang mga sinabi niya for the past years. Sinabi niya dito na um, the inability of couples to talk about and work through their problems is the single biggest indicator of marital unhappiness. 69% of the conflict in relationship is about ongoing, seemingly unsolvable problems. So, for example, whether single ka man or in a relationship, boyfriend, girlfriend, if hindi mo kayang mag-resolve ng conflict constructively,
mahihirapan ka kapag nasa marriage stage na kayo. Kasi doon mas lumalabas yung mas malalaking mga conflict, mga problem. So it's really important na i-work out niyo muna yun sa sarili ninyo na kailangan maging mature enough ako to solve any kind of conflict, whether maliit na bagay man ito o malaking bagay. Okay. Next po. Sige, si Daniel. Okay lang pakibasa. Destructively. Destructive conflict, contention runs rampant. Justice and mercy are nowhere to be found. Our options feel limited. We feel weak and anxious. Broken relationship, dysfunctional workplaces, and divided communities and nations are left behind in trouble. Okay, thank you. May gusto ka din bang i-add? Or okay ka na dun? Um, okay. Okay na. Sige. So, na-experience nyo na ba yung ganitong klase ng pag-ayos ng conflict? Ito yung nangyari. Sino yung mga naka-experience na dyan ng mga destructive conflict? And yung nag-fail yung relationship lang din. Ba't may tumatawa? So, but I think may mga instance talaga na may mga ganito, destructively conflict. May mga bagay na nag-end talaga na hindi maganda. Well, that doesn't mean that you're a bad person if ganito yung nangyari sa inyo. Maybe hindi lang talaga. Diba yung sinabi ko sa inyo before na rejection ang rejection ay hindi magdidictate sa'yo na hindi ka worthy or hindi ka deserving as a person. It's just the compatibility. Hindi lang siguro talaga kayo compatible. Kahit gaano nyo kamahal yung isa't isa, you've tried everything, you have just nag-compromise na, nag-meet halfway na, pero hindi talaga nag-work yung relationship. That doesn't mean na hindi ka na worthy as a person or hindi ka na kamahal-mahal sinabi ni Liza. But compatibility lang talaga. That's why it's really important to find someone who is willing to work things out, to work that relationship, and who is willing then na makip niyo yung sarili niya na mas better para sa inyo. There's a lot of people na sinasabi, even sa social media, may yung sinasabi nila na parang hindi ako para sa'yo, you deserve someone better. Tapos mayroon nagsabi doon, why can't you, try to be the better person na lang? Parang ganun. So it's hard to control yung nararamdaman ng iba. But I know na yung atin, syempre, mapanghahawakan natin yun, makokontrol natin siya. Kaya natin, um, kaya natin siyang i-control. And I hope na kung ano man yung conflict na maaari nyo or nasa conflict man kayo ngayon, ay maayos ninyo. Maayos ninyo and ma-work out nyo yung relationship na gusto nyong i-work out. Kasi that's the goal. Your goal is, of course, to be with that person in the temple for celestial, marriage, di ba? Louder. Wala kasi siya dito. Pa-attendan mo para yung louder ay irinig niya. Hindi naman sa'yo. Ah, hindi pa yan. Ang kulit ka. Uh, Okay. Super appreciative kasi siya. Okay. So, yun. Again, remember this two, kinds of, conflict. So, dapat dun tayo sa una. Hindi itong destructively. Ayaw natin yan. Ito yung pinakaiiwasan natin. Okay. So, meron ako ditong picture na, actually, this is a book. If you want, I don't know kung mada-download ko na, kung meron pa akong copy. Kasi sa ano siya sa BYU. Isa siya sa mga books na ginamit namin. Kung mapapansin nyo, let's say couple, ito couple, relationship yung topic ko, couple. So, si A yung nasa left and then si B yung nasa right. Um, our goal dito is nagfe-face sila, 'di ba, sa each other. So, kapag may conflict, kailangan mag-turn kayo towards each other. Hindi dapat magkahiwalay or hindi magkatalikod or nag-walk out na yung isa na wala na sa picture. Kailangan palagi kayong ano, magkaharap. Kumbaga, ang ginagawa ninyo is
you are trying to resolve kung ano man yung conflict na meron kayo, and you're willing na maging humble enough para dun sa partner ninyo para ma-resolve yung problems ninyo. Okay. So, merong sinasabi na um, minsan ang hirap i-confront or ang hirap ayusin ng conflict. Kasi yung iba natatakot sila. Kaya ito yung next slide ko. Yung reason daw kung bakit hindi natin ma-resolve yung conflict or hindi natin ma-confront yung partner natin in a nice way, ha? Hindi yung confrontational na nagagaganon ka. Is because may takot tayo. Sinabi na conflict feels dangerous for most people. We flee from it if we can. If we can't run, we either give in or prepare for war. We build walls to protect us from impending harm, emotional and physical. We fear is coming. Naranasan niyo na ba yon? Yung parang, ano na lang, ayoko na lang. Or kumbaga parang may sama ka ng loob, may dinadamdam ka dun sa partner mo, tapos hindi mo na lang siya sasabihin kasi parang natatakot ka kung ano yung pwedeng mangyari sa relationship niyo if gagawin mo ito, or parang you keep running away or binabottled up mo na lang siya, sinasarili niyo siya. So, kung naranasan niyo yun, it's okay. Normal naman yun. Wala namang mali doon. I mean, sa nararamdaman, walang mali doon. Pero syempre, kailangan nating labanan yung nararamdaman natin. So, ano daw yung kinds of fear? Fear of conflict itself, natatakot kayo dun sa mismong conflict, yung mismong problema ninyo. Parang natatakot kang harapin yun. Meron ding fear of people we are in conflict with. If we are afraid doon sa partner natin, how will they react? Pwede rin yun, maging um, makaapekto. Fear of pain, ayaw na nating masaktan. Sino dyan yung mga ayaw ng masaktan? Kaya parang, sige na, ayoko na, hindi ko na lang iaano kasi pagod na akong masaktan. Yung mga ganyan. Fear of not being loved or seen the way we want to, inubo ko, to be seen. Yun, natatakot tayo na, kunyari, nag-open up ka sa partner mo, ganito yung nararamdaman mo, or ganito yung feel mo, may issue kayo, tapos parang natatakot ka na baka mabaliwala lang or hindi niya bigyan ng pansin. Fear that we are wholly unprepared and ill-equipped to handle the problems that beset us. Natabunan pala yung problem, sorry. Yun, natatakot tayo. Siguro parang pakiramdam natin, yun, hindi tayo prepared. Well, may mga problems talaga na hindi talaga tayo darating tas hindi tayo prepared. But it's okay. It's normal. If you think na hindi kayo prepared enough to talk about it, dapat kino-communicate niyo siya sa partner niyo na, can you give me some time para pag-isipan yung bagay muna na ito bago natin pag-usapan. Kailangan merong clear communication para hindi namamali yung signal na nare-receive ng partner ninyo or ng someone. Especially sa inyo. Okay. So, 'di ba sinabi na na ang opposite ng love is hate, 'di ba? Pero ang tawag dito, yung mas maganda daw na kumbaga kapartner ng love is yung fear. Hindi naman siya totally hate, 'di ba? Hindi naman agad hate yung nararamdaman natin. So, sinabi na yung love daw is crucial daw siya sa pagta-transform ng conflict. Do you agree? React. Kung agree kayo na love daw ang isa sa mga susi para ma-transform ang isang conflict or maayos ang conflict. Yes, we believe. When conflict comes, our instinct are to run or stop or fight to stop loving. Oh, stop loving daw. Wait lang. Sinabi dito na, well, itong love na ito, itong i-discuss natin na love, di ba, dangerous love, itong love na ito, hindi siya yung easy love, hindi siya romantic love na tinutukoy. Iba siyang love. Kasi 'di ba kapag we're in love, kumbaga kapag kasama natin yung taong mahal na mahal natin, nagbibigay talaga ng joy sa atin, napapatawa tayo, naibibigay yung mga love languages natin, yung mga needs natin, madali. It's easy for us to love them, 'di ba? And accept them. Parang kahit anong gawin niya, parang okay lang sa atin kasi mahal na mahal natin yung tao. Kapag maganda yung pinapakita ng partner natin or ng someone special to us,
napakadali sa atin na mahalin yung tao. Pero, what if may conflict na? Will it be easy for us, 'di ba, na mahalin yung taong yun? The actual opposite daw ng love is not hate at all, but indifference. It's not having any care for the other person. Thank you for that. Maganda to. Okay. Sinabi dito, love becomes a lot more challenging when the people we live and work with don't love us back. Or when we don't like them, they don't get us or they drive us nuts. They don't believe in our ideas and dreams, or even worse, they get in the way of our journey. So, doon na papasok, mahirap, sige nga, mahirap bang magmahal? Is it hard to love? To show love? Anong thoughts nyo? Mahirap bang magmahal? Yes, mahirap daw magmahal. Kapag dalawa ang mahal, pag hindi ka mahal, mahirap magmahal. Meron pa ba? May mga magno-no ba dyan? Lahat ba yes? Agree? Well, siguro m- mag-agree ako na mahirap magmahal kapag you are in conflict with other person or kapag hindi na maganda yung nangyayari. Mahirap talaga. 'Di ba sa scripture, inutusan tayo na we need to love our enemies. Even our enemies, we need to love them. And doon papasok yung, ang hirap mahalin ng mga tao na nananakit sa atin. Ang hirap mahalin ng mga taong walang magandang naidudulot sa atin. Kumbaga, pain lang yung naidudulot sa atin. Mahirap in a way na hindi naman sa sinasabi ko na impossible. I believe na possible pa din siya. Kasi yung love naman ay nakukuha natin siya from God. And katulad kanina, di ba, nabanggit yung forgiveness. So, possible siya. Pero, nagiging challenging lang talaga siya. Kapag may fear ka, oo, lalo na in a romantic sense, and you feel that the other person might not reciprocate it. Yes. Well, actually, when it comes to reciprocate, sabi, may nabasa ako na sinabi na, if you truly love the person, parang hindi ka mag-expect na ma-reciprocate niya yun. Kasi, wala eh. You just love the person. You just want them to feel na mahal mo lang sila. That's it. Yung parang hindi ka mag-aantay ng balik. You just want to give that love freely na walang nag-hold back sa'yo. It's easy to love pero magtiwala hindi. Yes, mahirap ang tiwala. But yung tiwala naman is, for example, na broke yung tiwala nyo nung taong yun. Ako, personally, may nagtanong din sa akin yan last time naman kung ano daw gagawin kapag na-broke yung trust. Kailangan niya ba ulit magtiwala? And sinabi ko sa kanya na it's not your responsibility na magtiwala ulit or kumaga gumawa or mag-act para pagkatiwalaan sila. Kailangan sila yung mag-work noon para sa'yo. Yung trust ay ini-earn, wino-work out siya. Hindi yan basta na lang ipinagkakatiwala. Okay. So, let's see. Ito na. Ito na yung dangerous love. Bakit dangerous love? To transform conflict, you need to turn towards others. Put down your physical and emotional weapons and really love the people we are in conflict with. I call that sort of love dangerous love. A love that overcomes fear in the face of conflict. So, ayan na yung tinatawag na dangerous love. Bakit yun yung title ko? Well, this is a book entitled Dangerous Love. It's about conflict resolution. Ito yung napili ko din topic for tonight actually kasi na-discuss ko na for the past few weeks yung dating, yung relationship, yung mga red flag, ano pa, green flag, and anything. Siguro parang to close lang itong mga series ko. Maganda siyang tapusin sa ganitong part, yung makapag-share ako something kung paano ba ma-retain yung relationship na wino-workout nyo. Kasi diba nag-start nga sa dating relationship, tas of course, dapat marriage yung end. And paano nyo or paano natin mas mag-workout yung marriage life. Sinabi, nothing is safe in dangerous love. Dangerous love ah, requires more than courage. It demands fearlessness. It is scary. It takes risk.
Dangerous love transforms conflict by calling upon us to let go of our self-preservation instinct inspired by fear. 'Di ba? Yung mga fear kasi natin, sinabi, what will happen to me if I let down my walls and help the person I'm in conflict with and embrace us preservation? What will happen to us if I don't? It calls upon us to be vulnerable enough to open ourselves up with no guarantee that the person or people on the other side of the conflict will do the same. It asks us to be the first to turn towards the people we are in conflict with. So, yung kanina, I think I believe may picture ako. Okay, itong picture na ito. Kita nyo na. Okay. For example, may conflict kayo. Yung tendency kasi nung iba na couple is talikuran. No? Siyempre, magkagalit kayo. Parang tatalikod kayo sa isa't isa. But, kailangan sa dangerous love, matututo ko kung paano harapin yung conflict. Hanggang sa both of you, ito na, maghaharap na kayo together. Okay. Pero mamaya discuss ko ulit yan. Thank you na, tapos na. Ayan. So, yan. So, yung dangerous love, kaya siya dangerous. Kasi 'di ba, for example, ikaw ito, let's say lahat tayo ay itong nasa left side. We are willing to solve the conflict na meron tayo sa ating mga relationship. Tapos nag-decide na tayo na mag-turn una. So, pag turn natin, yung partner natin, syempre nakatalikod pa siya sa atin. Maybe yung partner na yon ay hindi pa ready to face you or galit pa siya or may dinaramdam pa siya, hindi pa siya handa. Or hindi natin alam kung ano yung iniisip niya. Dangerous love siya kasi hindi mo alam kung ano yung pwedeng mangyari. What if hindi na talaga mag-workout? What if ganito yung ending? What if masaktan lang ako physically and emotionally? So, hindi natin alam kung ano yung pwedeng mangyari kapag pagharap natin doon sa conflict. Kaya sinabi siya na dangerous love. It takes courage for you to turn back doon or humarap ka doon sa conflict or doon sa partner mo. And dito kasi sa conflict na ito, itong part na ito, ay wala pa yung magkatalikuran. Merong picture eh. Isipin niyo na magkatalikuran yan. Hindi ko pala nailagay. Yung magkatalikuran sila, alam nila na yung partner nila nasa sa likod pa din. 'Di ba? Pag na may conflict tayo, we know that yung partner natin or someone special to us, nandiyan lang sila. We can feel them. Pero sinabi na they can feel each other but they can see each other. Each person blames the other person for not seeing him or her. Na-experience niyo na ba yun? Yung part na parang, hindi naman niya kasi naiintindihan yung nararamdaman ko, hindi man lang niya nakikita na nahihirapan ako. Maybe the reason is, hindi kasi tayo humaharap. Hindi kasi natin hinaharap mismo yung problem or hindi kasi natin nagagawa minsan tingnan yung partner natin in a level na baka may need siya, baka may pinagdadaanan siya. That's why parang nahihirapan talaga tayong mag-turns. Minsan iniisip lang natin yung sarili natin na parang ako lang yung nasasaktan without knowing na yung isa pala nasasaktan din siya, 'di ba? Okay. Sinabi dito, dangerous love is a love that allows us to see the humanity of others. Sorry, usually nararanasan to sa startup ng yeah. Pag hindi pa fully naka-adjust, no? Pag nag-aaway, tapos hindi pa fully naka-adjust. O hindi pa nila ganun kagamay, kumbaga. Tagalog ba yung salitang gamay? Naiintindihan ba yun ng lahat? Hindi pa nila ganun. Hindi ko alam kung ano pang term sa gamay. Kakilala, siguro, yung term. Yung isa't isa. Nangangapa pa. Thank you po for that. Used to, yeah. Yan, ganun, kumbaga. Nagsistart pa, nag-a-adjust pa. Okay, sinabi, dangerous love is a love that allows us to see the humanity of others so clearly that their needs and desire matters as much to us as our own. Regardless of how they see us, it is the opposite of easy love. It is choosing love over fear in the face of conflict. It is choosing we over me. Yan. Actually, gusto ko to, yung sinabi na
It allows us to see the humanity of others so clearly. Kasi 'di ba, to be honest, kapag galit ka, kahit partner mo pa man 'yan or kung sino man, minsan nakakalimutan mong tao din pala yung kaaway mo or yung hindi man partner, 'pag galit tayo sa ibang tao, minsan nakakalimutan natin na tao din talaga sila, nasasaktan din sila or meron din silang pinagdadaanan. Minsan yung pride natin talagang sobrang taas. Na yung iba ang tendency din is gumante, mga ganyan. Imbis na i-resolve yung conflict, hindi gaganti ako, dapat maka-point din ako, parang ganon. Nakakalimutan natin yung ano, to see the humanity of others din. Kasi kapag lagi kayong nakatalikod, kapag hindi nyo siya nire-resolve talaga, syempre, hindi mo re-resolve yung problem. And at the same time, hindi nyo maiintindihan yung isa't isa. Baka meron lang talagang problema din yung isa, bakit ganun yung actions niya na naka-hurt sa'yo. Hindi mo siya malalaman kung hindi kayo mag-turn, hindi kayo haharap sa isa't isa. Sinabi pa na dangerous love is remarkably effective in transforming our conflict because it creates space for us to truly see the people we are struggling with. When dangerous love takes hold, our views of ourselves, others, and the conflict itself transform. We no longer see enemies or others, we see us. Mahirap talaga na marap minsan. Kasi nga, natatakot tayo. May mga fears tayo. Meron pa nga dyan, pwede ring pumasok dyan yung mga traumas natin from the past. So, madaming pwedeng makaapekto. Pero, dangerous love, mahalagang bagay siya, importante siya, at sinabi na remarkably effective talaga siya. Kailangan lang natin maging humble enough. Kailangan lang natin ibaba yung pride natin. Kahit hindi ikaw yung may kasalanan, kahit hindi ikaw yung nag-umpisa, kailangan matuto ka or matuto tayo na humarap una. Diba yun sa picture kanina, humarap siya ng una. Yun yung pinaka-kailangan. You need to turn first. I remember one time I witnessed a sealing in the temple when the sealer told the newlywed to look at their reflection in the mirrors. They may be overwhelmed by the weight of working out eternity, but if they will focus on each other's eyes, the weight fades in the background and helps them go back to why and with whom they started that eternal journey. Ay, ganda. Thank you for that, Kuya Andrew. Yes. Kailangan talagang harapin ang mga problema. Kailangan yung harapin together yun. Kasi kayo lang din naman yung magre-resolve ng conflict ninyo. Kaya kailangan nyo siyang, kung may conflict man kayo sa relationship na meron kayo ngayon, kailangan nyo siyang ma-practice para pagdating ng marriage life, kumbaga, sanay na kayo, alam niyo na yung kung paano gagawin. I believe na share ko yung ibang techniques from the past webinars ko. Pero ulitin ko, meron doon part na if you have conflict together, malaki man yan o maliit, find a space sa bahay ninyo na kapag may conflict kayo, doon lang kayo pupunta. Doon kayo uupo together. Tapos kung may children kayo, syempre yung mga bata, dapat daw nasa loob ng room. Hindi nila dapat nakikita kung ano yung pinag-usapan ninyo or naririnig yung pinag-uusapan nyo. And you can have something like, for example, kung ano yung nasa table nyo, like remote, hawak ko yung remote, tapos ako unang magsasalita. Tapos ipapasa ko siya dun sa partner ko. Tapos siya naman, mas okay yung ganong way ng pag-resolve ng problem. Yung remote nagre-represent lang siya na parang, okay, ako yung magsasalita muna. Nasa akin muna yung bola. Ako muna. Tapos wag nyo siyang sabihin sunod-sunod. Hati-hatiin nyo kasi ma-overwhelm yung partner ninyo. At hindi nyo rin ma-resolve kapag binuhos nyo lahat ng problem. Yun lang. Kahit di makatingin ng desisyon. Kaya mo yan. Okay. So, we no longer see enemies or others. We see us. Kapag nag-turn ka, mawawala yung, most of the time, mas makikita mo kasi yung siya as a person, kung bakit siya ganito, bakit ganun yung actions niya. Imbis na makita mo siya as enemies, mas mafe-feel mo na, okay, I'm here as your partner to help you. Mas magiging ganun yung thinking mo. We see us. Kinuha ko to doon sa book. Sinabi, how do you practice dangerous love when the person you are in conflict with embodies the very evil you are trying to fight? That doesn't feel dangerous love. It feels like suicide. Mabigat siya, no? Evil you're trying to fight. Well, may mga attitude, behavior, personality, yung
partner or future partners po ninyo na mas makikilala nyo along the way sa relationship ninyo. But I truly believe na hindi naman yun sobra. I hope din na hindi ganun ka-evil yung mapunta sa inyo, ano. Pero kung nahihirapan man kayo, yung, yung way para mapaglabanan yung fear ninyo to resolve the conflict is to pray. Sobrang 101% na effective yun. If you don't know what to do, if your heart is so heavy na hindi mo alam kung ano yung gagawin mo, ano yung sasabihin mo just to resolve the conflict, it's okay na step back ka muna, lumuhod ka, you offer a prayer kasi you will be guided by the Spirit. And yun nga, contention. Strive na mawala na yung contention. Kung nagsistart kayo ng pag-resolve tapos biglang pumasok si contention, stop, pray together or alone, tapos siya na ulit kayo bumalik. Meron ako dito din, sinabi dito, in this sorts of conflict, people get stuck in a rut of course, first, self-absorption, seeing only their own pain. So, totoo naman, kailangan nating ma-recognize yung sarili nating pain. Kailangan alam natin kung ano yung nararamdaman natin. Pero most of the time kasi, doon na lang tayo nagfo-focus without recognizing na yung isa, nasasaktan din siya. So, wag sobrang self-centered. Ano lang, balance lang. And weakness, feeling helpless to do anything about it. Dito na pumapasok yung parang, I just wanna end the relationship kasi wala na, suko na ako. Hawak mo na yung flag na ito. We feel helpless to do anything about it. It's hard. Pero kapag you are guided with the spirit, malalaman mo kung ano yung dapat mo talagang gawin. And I think naman ipo-prompt din sa'yo ng spirit kung tama ba na okay, just let go of that relationship. Maybe hindi lang talaga kami para sa isa't isa. May mga ganun. So it's really important to listen to the spirit. So when we get stuck in conflict, we have a hard time seeing people as people. Ito yung kailangan nating i-work out. Let's strive to see them as also katulad natin, human being, may feelings, nasasaktan, may pinagdadaanan, maybe may mga bagay silang pinagdadaanan na hindi lang talaga natin alam. That's why it's really important to ask kung kamusta ka, check on your partner, kung ano yung pinagdadaanan nila. Kung sabihin nilang, okay lang ako, try na, sure ka ba, okay ka lang ba talaga? Baka may mga bagay na nasa ilalim na hindi lang niya mailabas. Kaya, minsan, nagkukos siya ng triggers din, ng conflict. Okay, so ito po yung mga steps kung paano tayo makakapag develop or paano natin magagawa yung sinasabing dangerous love or turning doon sa ating partner para ma-resolve yung conflict. First is let go of our fear of conflict. The conflict may not be as terrible as we imagine. Sometimes kasi parang ang OA na nung naiisip natin sa sobrang pag-overthink natin. Akala natin sobrang lala na nung problem. Hindi pa pala. Or kaya naman palang ma-resolve. Medyo lang tayo, na-overwhelm lang tayo. So, always strive na maging kalmado palagi kapag may conflict. Hinga lang kayo. Yung na-share ko rin yun yung five method, yung 5, 4, 3, 2, 1. Next is let go of our fear of the people we are in conflict with. When we change the way we see the people we are in conflict with, we create space that invites new possibilities and solutions to our problems. See them as people. Always see them. Kapag nahihirapan na kayo, pray. Pray, pray, pray. Third is yun, I turn first. Feeling love toward someone we are in conflict with is hard. Putting that love into action is even harder. Diba pag inis ka talaga. Minsan parang ayaw mo siyang kausapin, ayaw mo siyang lapitan. Mahirap. In part because we have to be the first to turn towards the other person. The first to offer an apology. Acknowledgement, respect, or collaborative solution. Madali bang mag-sorry? Sino yung nadadalian lang mag-sorry dito? Kahit hindi nila kasalanan. Ang galing nyo naman. Keep it up, guys. Idol ko kayo. Ayun. So, kahit hindi talaga kayo yung may kasalanan or hindi kayo yung nauna, it's really important na maging humble enough to say sorry pa din, syempre.
At kung nahihirapan kayong mag-sorry, kung hindi kayo yung may mga gano'ng tao, eh, yung hindi sila gano'n or siguro hindi lang sila nasanay sa bahay nila, sa environment nila na mag-say sorry kasi minsan 'pag nagso-sorry yung thinking kasi nila is, "Ako yung mali, bakit ako magso-sorry, ako ba yung mali?" Or minsan naman yung pride, minsan nandodo'n, eh, or minsan may part din na nahihiya kang mag-sorry, nadadalian na, "Oh, na." Me po kasi mabigat na, ayaw na lang humaba pa. Parang parang yun yung mga reasons ng mga lalaki, 'di ba? Nagso-sorry na lang para hindi na humaba. Grabe naman kayo sa amin. Ako hindi. If I know wala naman akong ginagawang mali. Yeah, may mga ganun. It depends naman. Ako may part ako na hindi ako magso-sorry. Kunyari may kasalanan. Siya yung may kasalanan. Hindi ako magso-sorry. Pero magso-sorry ako sa actions na nagawa ko dahil nagalit ako sa kanya. Parang ganun. Nagsasorry ako sa attitude na ginawa ko. Hindi na sa mali. Dun lang sa attitude ko. Ako nagsasorry. Parang, I'm sorry, ganito yung actions ko. Huwag ka nang mag-react. Nagsasorry ako. Nagsasorry ako. Huwag po kayo maniwala. Nagsasorry po talaga ako sa actions ko. Sa attitude, yun. Sa attitude, rather. Nagsasorry ako. While mag-react. Dangerous love is not passive. It is bold. It requires sacrifice. Yun. Mahirap siya. Hindi pala mahirap. Let's use the word challenging na lang. Challenging ang paggawa ng dangerous love talaga. Challenging siya sa iba. And it requires sacrifices, efforts. Tatanungin mo yung sarili mo, bakit ko ba ginagawa to? Because I love this person. I want to spend yung lifetime and eternity with this person. Kaya magte-turn ako first sa kanya. Kahit hindi man ako yung may kasalanan or ako man yung may kasalanan, I want to save this relationship. I want to work this out, this relationship. So, sacrifice talaga. Kung kailangan mong ibaba yung walls mo, kung kailangan mong bawasan yung pagiging prideful mo, like gawin mo if you really want this relationship. That's why I encourage you to choose someone, kung sino man yung wala pa ditong napipili or naninipat na dyan. Choose someone na willing talaga na i-work out yung relationship na meron kayo or magkakaroon kayo. Hindi lang yung someone na go with the flow. Find someone na, especially sa mga babae, find someone na can lead and of course will lead you to sample marriage, to a married life. Yung para kumbaga, yung ang nakikita niya sa kanyang, yung vision nung lalaki is to have a family with you, to have children. Yung sabi nga, don't find someone na gusto kang maging, wife and, nakalimutan ko isa, but find someone na gustong maging father and husband sa'yo. Hindi lang, ano mo yun, basta. Find someone na hindi sad boy. Yes, please, please. Find someone na hindi sad boy. Yun, mother. Yeah, thank you so much. Agree. Wag po. Mahirap mag sad boy. Wag din yung sad girl. Baka may emotional struggle sila. But yeah, find someone who is willing to work things out, willing na mag-change, maging better. And syempre, ikaw din as a person, if you want, ito yung sinet mong standard, syempre you need to strive din na maging ganun. If you want someone na faithful, you strive to be faithful. If you want someone na nagmamagnify ng calling, nagmamagnify ka din ng calling. If you want someone na magaling sa gospel, you need to study. Parang ganun. Kailangan be the person you want to marry. Be the right person you are looking. Yeah. And be the person you want to marry. Hindi pwedeng, yun yung thinking ko dati nung youth ako na, gusto ko malakas yung faith kaysa sa akin. Para pag wave yung faith ko, may hihila sa akin. So, mali pala yung thinking na yun. So, be the person you want to marry. Strive to always be worthy of that person. Okay, last, I think this is the last. Okay. Last, invite them to turn small acts of acknowledgement, recognition, humility, and determination. To find mutual beneficial solution, invite others to turn. Dangerous love does not require grand gestures. It requires an intentional commitment to loving someone through conflict every day. So, going back dun sa picture, nasa na yung picture? Dapat pala nag-add pa ako, sorry. Nakapag-turn ka na, 'di ba? So, yung reason mo, ay,
Yung reason mo kung bakit ka nag-turn ay hindi para i-criticize ito, hindi para mang-guilt trip, hindi para awayin siya, but your reason kung bakit ka nag-turn is ma-resolve yung problem. And yung main goal mo is mapaharap mo din siya. So, papaano yun? So, dapat hindi mo siya matitrigger. So, syempre, kapag nagre-resolve ka, gagamitin mo yung I statement na na-share ko before. Yung instead of pointing finger doon sa partner mo, magsa-start ka sa I or ikaw. I feel sad kasi this, ang scenario ay kunyari nag-date kayo tapos let's say nagpo-phone. Sige po. Salamat sa oras. Ata siya. For example, nagdi-date kayo tapos yung attention niya wala sa'yo. Instead of saying na, ikaw na baka walang kwenta ko ka-date. Bakit wala ka man lang, um, hindi mo man lang ako pinapansin, mga ganyan. Instead of saying that, you can say, I feel sad kasi during our date, na-feel ko na hindi ka connected sa akin kasi ito yung ginagawa mo. Yung mga ganong bagay. Kapag you are resolving conflict, use the I statement. Tell them what you feel without criticizing or judging them. Okay? Sinabi dito that the enemy is fear. We think it is hate, but it is fear. Sinabi ni Mahatma Gandhi. So, hindi naman talaga hate ang kalaban. Sorry. Hindi naman talaga hate. It's fear. Minsan takot lang talaga tayo. So, yung mga what ifs, normal naman na magkaroon ng mga what ifs. Pero, kapag may what ifs kayo, isipin nyo pa yung mas malaking reason bakit nyo ba kailangan siyang gawin. Isipin nyo palagi yung relationship na gusto nyong i-workout. Kung gusto nyong maging katulad ng kanina din sa picture na grow old together until next life, kailangan nyong i-workout. Okay. So, itong mga bagay na ito, nasasabi nyo na ba ito? Or naririnig nyo sa iba na minsan, yun, I can't take it anymore sa isang relationship, or hindi siya nagbabago, hindi siya nakikinig, bakit niya ako sinasaktan, or bakit ganito yung mga actions niya. Kung naririnig nyo siya, or nasasabi nyo siya sa, sa sarili ninyo, kung kayo ay nasa relationship, or sa mga past relationship ninyo, it is important na i-open up nyo. Yun nga, maging transparent kayo. Without, please, strive not to be, wag kayong mag-criticize or wag kayong mag-pinpoint. Wag nyo siyang bibigyan ng label na ganito siyang klaseng tao. More on, sabihin nyo lang yung nararamdaman ninyo. Ano yung naidulot ng actions niya sa inyo. Mas magiging madali na mag-resolve ng ganong problem. Kasi isipin mo kung magre-resolve kayo ng problem tapos magsasabihan kayo ng masasakit na salita na ito kasi wala kang kwenta. Or, ikaw napaka-tamad mo, napaka-insensitive mo. 'Di ba? Sakit nun sa atin na marinig yon. At hindi siya nakaka-heal. Kapag calmly natin na-resolve yung conflict, syempre mas maganda yon. Kasi yung salita, mas mahirap siyang, sabi nga nila, mas mahirap gumaling yung salita kumpara kung nasuntok ka man or what. Okay. Sinabi pa dito, sino pa po yung pwedeng magbasa? Sino pang may mic? Walang may mic na. Sige, ako na lang. Sabi, you can run but you can't hide. Parang may kanta. While dangerous love seek to transform our personal relationship by inviting us to change the way we see ourselves and others in the midst of conflict, its ultimate goal is much more auda- audacious. In a time when communities are becoming more divided, the world needs more people who will choose to love over who will choose to love over fear in the face of conflict. People who give hope in a time of hopelessness. People who will be influenced for peace when anger and anxiety reign. So, even ginagawa natin yung dangerous love na ito sa relationship natin, may impact siya sa lahat. Sa buong mundo, may impact siya. Kasi nababawasan yung galit sa puso natin, nababawasan yung pagiging toxic, nas nakakapag-influence tayo or inspire tayo ng ibang tao kapag ganito yung ginawa natin. And this dangerous love ay hindi lang applicable sa romantic relationship. You can use it
sa inyong mga kapatid, sa mga kaibigan ninyo, sa mga family nyo, neighbors, coworkers. Pwede nyo siyang gawin sa kahit saang bagay. Pero since yung topic natin is nag-focus siya sa relationship, kailangan matutunan ng bawat isa sa atin to face itong conflict na meron. Kung ano man yung conflict pa na mag exist para sa atin. And ito naman ay magbe-benefit naman yung bawat isa sa atin. Magkakaroon tayo ng peace of mind. Mayroong harmony sa relationship. Instead, yung bigawan or ano pa, sakitan. Ito yung picture kanina. So, ito, yung mga tao, mostly, hindi ko naman nilalahat. So, may mga tao na ganito, pag conflict, umiiwas sila sa isa't isa. Pero our goal is to turn first. Kahit sino man yung mauna. Kung both kayo, sabay kayo nag-turn, mas better. Pero lagi niyong i-strive na maunang mag-turn to resolve the conflict. Kasi pag papahabain niyo pa siya, papalipasin niyo ng papalipasin, mas mahihirapan kayo. And even little things, pwede nyo siyang gawin. Huwag nyo i-bottled up yung inyong mga nararamdaman and concern sa partner ninyo. Like, dapat transparent kayo sa isa't isa without hurting or criticizing yung tao. And yun, yung end goal is for you to face each other, face the conflict na meron kayo. Hindi pwedeng takbo lang ng takbo. Kahit pumunta ka sa abroad, nag-away kayo, pumunta ka sa Baguio para magpalamig. Babalik at babalik ka pa din sa problema. Yun. Kailangan nyo siyang i-resolve. I want to share this excerpt from President Russell Ballard. Sorry. What matters most is our relationship with Heavenly Father and His beloved Son, our families, and allowing the Spirit of the Lord to guide us in this relationship, so we can testify of the things that matter most and last longest. So I believe that yung triangle ulit, kailangan tayo as individuals, we have the relationship, strong relationship with our Father in Heaven and our Savior Jesus Christ. And kayo together as a couple, kailangan nyo rin i-work out yung relationship ninyo. You can pray together, you can go to church together, you can read scripture, you can read yung mga talks, or mag-aral together ng gospel. Mas nakaka-build siya ng relationship. Yung foundation ninyo, mas lalakas siya. Kasi, alam niyo kung saan kayo mag-turn kapag may conflict, di ba? And, syempre, kapag nakikita ng Diyos na kayo together as a couple, work out yung mga bagay na ito, yung relationship niyo sa Diyos, yung relationship ninyo ay nakasentro talaga sa Ebanghelyo and sa Diyos, mas mabibless yung relationship. Mas magiging stronger siya, maglalast long siya. Kaya siguro yung ibang mga couples ay umaabot hanggang pagtanda kasi they choose to, kahit anumang religion nila, they choose to have faith sa Diyos. Kasi yun naman talaga yung kailangan. And lastly, sinabi na love is not possession, but participation. With true participation, husband and wife merge into synergistic oneness and of an everlasting dominion. Let me read itong bagay na ito. Wait lang po. Okay. Sinabi, being possessive daw, hindi naman siya yung sense na, ano ha, di ba minsan, pag possessive yung partner natin, meron ka, limitado ka sa mga galaw, di ba? May mga galaw, bawal ka dito, ganyan, kanya. May mga limitations. Pero, sinabi dito, na hindi lang yun yung pagiging possessive. Meron din daw mga tao na, in a sense na, possessive sila sa thoughts and opinions nila. Which is, totoong nangyayari siya sa isang relationship. Yun nga, yung sinasarili mo na lang yung nararamdaman mo, sinasarili mo na lang yung thoughts mo, yung opinions mo, regarding dun sa partner mo. So, kapag ganun yung nangyayari, parang, ano yung term? Nakalimutan ko yung term. Pero yun, sinasarili lang natin, mahirap siya. Hindi siya nakakatulong, hindi siya nagiging healthy para sa bawat isa sa atin. Kasi, naiipon lang siya. May ipon lang yung mga thoughts and emotions mo. So, love is participation. What does it mean? Kailangan mong mag-participate palagi
especially kapag may conflict, hindi puwedeng, "Okey lang 'yan, okey na 'yun." Parang gano'n. "Okey na, sorry na ako, tapos na." Hindi niyo lang pinag-usapan kung ano yung nangyari or, um, parang kumbaga hinahayaan mo na lang yung isa na mag-solve or gumawa, mag-decide. Yeah, silent treatment, yeah, nangyayari din 'yun. Hindi hindi puwedeng gano'n. Kailangan kayo palagi together nagwo-work dun sa relationship. Hindi puwedeng laging si girl lang, hindi puwedeng laging si boy lang, hindi porket, um siya yung man sa sa relationship, siya na palagi yung magso-solve, siya na yung gagawa ng ganito, ganyan. Kailangan meron kayong ano, participation doon sa relationship. Hindi puwedeng ano lang, isa lang yung magwo-workout. Kasi hindi siya magwo-workout kung isa lang. Isa lang yung laging nagsa-strive, isa lang kumbaga, isa lang yung lumalaban sa relationship. Hindi siya magwo-workout. So, kailangan both of you, kailangan alam nyo kung ano yung gusto ninyo, ano yung plan nyo sa relationship. Para alam nyo din kung ano yung um, mga maliliit or malalaking bagay na kailangan nyo para mas maging stronger yung relationship. And lastly, I wanna share with you, babasahin ko na lang siya, hindi ko na siya inad sa presentation. Yung sa Mosiah chapter 18 verse 21, and he commanded them that there should be no contentions one with another. Kakat ko na doon, tas diretso ako sa baba. Having their hearts knit together in unity and in love one towards another. So I testify and I believe na kapag um, wala tayong contention sa puso at isip natin, nagsastrive tayo na mawala talaga siya, mas magiging maayos yung relationship na wina-workout natin. And I know magiging challenging siya talaga from dating, tapos being in a relationship, tapos marriage life na mahirap talaga, challenging, madaming mga factors na makakaapekto, friends, work, family, lahat, lahat, marami, madami. I know, alam niyo yan, siguro yung mga parents niyo or mga relatives niyo or mga leaders, nagkikwento sila na hindi talaga madali ang isang relasyon. Yung lagi nilang sinasabi kapag magpapakasal na hindi siya mainit na kanin na isusubo mo at pag napasok ka, iluluwa mo na lang. Kailangan niyong mag-work together talaga. Kailangan na willing kayo na ipanalo yung relationship na meron kayo. And I know then na kahit gaano man kahirap yung pwede niyong ma-encounter, you will be guided by the Holy Ghost. You'll be guided by our Father in heaven and our Savior Jesus Christ as long as we are letting them prevail sa relationship na wino-workout natin. So if you have someone in mind na gustong i-date or in a relationship with, kailangan lagi nyo siyang pinagpipray sa Diyos. Kailangan yung sinasabi sa kanila talaga. Ang challenging. Baka natakot na kayo, ayoko na palang magpakasal, ayoko na palang mapunta sa isang relationship. Hindi naman gano'n. I know din na marami na kayong nakikitang mga leaders, even apostles, yun ang pinaka-favorite ko, yung mga love story ng mga apostles. Madaming dumaan sa hirap, pero nakakayanan nila, nasa-survive nila. Kasi they are guided by the Spirit. Yung last ko na webinar is about kila Elder Holland na they don't have enough money, like zero talaga, tapos nag-aaral pa sila, tapos kakakasal lang nila. Pero naging malakas lang yung faith nila na hindi sila pababayaan kasi they know na yung ginawa nila is ano, a commandment, ano, greatest din siya na covenant na magagawa natin. So, I know na magiging guided yung bawat isa. Kung ano man po ang mga heartbreaks, mga traumas ninyo, or you're still finding the one, longing pa rin, lonely pa din, kahit anong um, gawin ko, kumaga, nagiging faithful naman ako, bakit wala pa rin si the one, bakit ganito, Google ko yung buhay ko sa church, may mga ganun eh, may mga naririnig ako na I'm striving to be faithful, to be righteous, nag-work ako sa temple or lahat ginagawa ko pero bakit wala pa rin yung taong para sa akin. I actually don't know the answer sa mga bagay na yan. Yung Diyos lang yung may alam. Siya lang yung nakakaalam ng timetable natin. And I want you to trust doon lang sa process na yun. And don't compare yourself sa iba na relationship. Na bakit siya ang bilis, meron na agad, or bakit siya nag-workout yung iniintay niya, ba't ako hindi, or bakit siya kinakasal na ako hindi pa din. Madaming pressure eh, age, yung ibang tao, yung
mga sinasabi nila, nakaka-pressure talaga siya. That's why it's really important to have goals and plans as a couple or as someone, individual. Dapat meron kayong plans and goals. Kahit anong sabihin nila, you'll stick doon sa plan ninyo and pray for your plans na matupad siya. Or kung hindi man, ano man yung kailangang ma-adjust, ay maging okay po. So, I know na we'll be blessed sa journey na ito. Since ang plano naman ng Diyos for every one of us is of course to have our own family. Alam ko na yung bawat isa dito, magkakaroon nun. Hindi lang natin alam kung kailan, pero magkakaroon nun. Hindi pa babayaan ng Diyos yung bawat isa sa atin. Meron siyang plan para sa atin. And, yun, dito na nagtatapos yung aking webinar. And open na po for question and answer. Kung nahihiya po kayo na mag-message dito or makita ng mga tao kung ano yung mga tanong niyo, pwede niyo i-send sa akin directly. Sige po, may tanong daw po si MJ. Pero bago po yun, basahin ko lang muna to. In the Lord's own way and time, no blessings will be withheld from His faithful saints. The Lord will judge and reward each individual according to heartfelt desire as well as the... Yes. Saka may ano pa, may millennium pa. Pag wala kayo dito, bibigyan naman kayo doon. Meron. Sige, ano po yung question po? Nag-intay na lang ng millennium. Malay nyo, baka naman kailangan nyo lang buksan yung mga mata nyo. Baka nasa paligid lang. Disclaimer po ha, yung mga questions nyo po, I'll try to answer it. Pero kung hindi, I'm so sorry. Hindi pa po ako professional. It's not normal for you to feel lonely even though you are in it. Is it normal for you to feel lonely even though you are in a relationship? What kind of loneliness do you feel po ba? Kasi baka naman, yeah, you have a partner, you have someone, pero baka yung partner mo ay hindi na ibibigay yung need mo. Like for example, you're the kind of person na busy talaga sa buhay, ang daming stress, tapos kapag nag-open up ka sa partner mo, wala lang para sa kanya. Yung pakiramdam mo, meron naman akong um, boyfriend or girlfriend, pero bakit I still feel alone? Ba't parang wala akong kadamay sa lahat ng bagay? Baka ganun. Kasi, um, pinili mo na, or kaya tayo nasa isang relationship din, of course, aside from we want to get married, meron din kasing part na, ano yun, yung parang kapag meron ka ng someone, at least meron ka ng matatakbuhan, meron ka ng someone na mapagkikwentuhan ng buong journey mo, kapag nalulungkot ka, kapag umiiyak ka, yung sinasabi nila na parang from the longest time na pa-strong ka as a person, nung nagkaroon ka ng karelasyon or ng partner, at least kaya mo nang maging vulnerable, kaya mo nang ipakita yung weakness mo, yung mga ganun. Pero kung nagiging lonely ka po sa relationship na meron ka, I think maybe there's something wrong or kulang sa dynamics ninyo. Baka hindi niya nahihit yung mga love language mo. Gusto mo ng ng act of service, pero never kang nabigyan ng acts of service. Ikaw yung tipong um, ma-words of affirmation, pero never kanyang kinompliment. Kaya siguro nalolonely ka. So, I think it depends pa din. Is it normal? Siguro, hindi naman din siya abnormal, pero kung palagi, siguro, hindi na siya normal. Kasi, diba, may mga flaws naman talaga yung relationship. So, baka may mga bagay lang na miss yung isang tao. Or nami-miss niya yung soft side natin para ma-feel natin na masaya tayo. I don't know if na sagot ko yung tanong mo. Pero siguro kung palagi, kung buong journey niyo, one year na kayo, tapos lonely ka for 1 year, hindi na normal yun. Pero siguro kung may mga pahapyaw lang, baka may problema lang din po. Yun na pa po. I need to hear, sister. Okay. Sana po nakatulong. I-ano nyo na lang, pwede nyo naman siyang kausapin if there's a problem. Yun na yung conflict. Turn first. Using I statement. Gulo daw. Sino pa bang may question? Hindi ko lang po alam kung sino ang para sa inyo. Pasensya na. If wala ng question, pwede pong pa-react na lang.
Para, baka kasi may nagta-type. Baka may nagta-type pa. Iniintay ko lang. Wait, sorry. Okay po, sige, go lang. Type lang kayo. I'll try to answer sa abot po ng aking makakaya. Huwag niyo lang po tatanungin kung nasaan ang para sa inyo. Attend po kayo FSY. Baka doon niyo makita. Doon ko po nakita eh. Baka kayo po doon niyo din po makita. Attend rin ako YSA Con. Yes, attend din kayo YSA Con, FSY, lahat. Attendan nyo. Baka doon nyo lang makita. Baka ano lang, nasa tabi-tabi lang, hindi nyo lang, open nyo lang yung eyes nyo. Okay. Stop ko na yung share. Okay. How will you know when a relationship conflict is sign talaga siya ng deeper incompatibility? Kapag siguro hindi na kayo nakaalis, naka-move forward, nakausad dun sa conflict na yon. Tapos paulit-ulit nyo siyang nire-resolve. And at the same time, nagkakaroon na rin siya ng negative impact sa'yo, sa relationship mo, sa ibang tao din. Tapos parang, um, yung tipong kahit anong gawin yung solusyon, hindi na talaga masolve. Imbis na maging okay, mas nagiging worse yung, yung conflict. Tapos ano pa ba? If there's, I think, may manipulation na, tapos nanggagaslight na, ganun na kalala, baka hindi lang talaga kayo para sa isa't isa. Yung feeling na sinasabi nila na, ginawa ko na lahat, binigay ko na lahat ng kaya ko just to save this relationship, pero hindi namin talaga ma-resolve yung issue. Baka hindi lang talaga kayo compatible. Basta try to, ano lang siguro po, try to do everything, pero not in a way na parang mauubos ka sa person. Yung sakto lang, yung balance lang din. Pero, kumaga may alalay pa din. Yung tipong, kung hindi mag-workout itong relationship na to, hindi ka pa din lost as a person. Kasi pag negatively nakaka-affect na siya sa'yo, hindi ka na kumakain, hindi ka na nakakatulog, yung ilang months ka nang ganun, naapektuhan na yung mental state mo, well-being mo. It's not you, it's me, mga ganun. Hindi na talaga compatible. Hopeless na, sister. Or pwede rin palang ano, you strive, both of you na mag-change, gawin yung mga bagay na, or mag-meet halfway, mag-compromise. Wala talaga. Yun na. Hindi na. Baka hindi talaga. Nasagot ko po ba? Okay po ba? Acceptable po ba ang sagot ko? Yun lang yung naisip ko po eh. Talagang binigay mo na lahat. Paubos ka na. Pero wala pa din. Is it true that there is compatibility in relationship? Di ba sabi choose your love and love your choice? Ako, ako naniniwala naman ako. There's compatibility. Siguro hindi lang 100%. Siyempre meron pa rin talaga kayong pagkakaiba. Meron lang kayong, kumbaga, common ground together. And yes, choose your love, love your choice. Hindi naman ako, or kumbaga, let's say, yung relationship na meron ako,
I know yung partner ko, hindi siya like 100% perfect for me. And ganun din siya sa akin. Pero we find yung common grounds. Excuse me. Kung saan kami magkiklik talaga together. Mm-mm. Tapos, yung part na hindi mo gusto sa kanya or naiirita ka ng ginagawa niya or parang off para sa'yo, dun papasok yung choose your love, love your choice. Kasi hindi naman talaga perfect package, hindi perfect yung taong mamahalin mo eh. And even you as a person, hindi ka rin naman din perfect. May mga flaws ka din, may mga attitude or personalities ka din na somehow hindi rin ka aya-aya din. Pero always look na lang siguro dun sa saan kayo laging nagtutugma? Ano yung common ground ninyo? Saan kayo mas nag-enjoy as a person? Na kahit may ibang bagay na nagdi-disagree kayo. Alam niyo yun, may babalikan pa rin kayo na, I still love this person because we click sa mga ganitong bagay. Common ground. Find your common ground pa din. Pero that doesn't mean naman na pag hindi may isang part na hindi kayo compatible dito, ay ayoko na. Baka naman baka meron pang ibang attributes yung tao na magkiklik kayo together. Mali pa yung basa ko, incompatibility pa to. Yung basa ko, parang nabigkas ko siya kanina compatibility. Choose your love kahit kumbaga panindigan ninyo ang pinili ninyo. Tsaka yung love naman, mas madadevelop talaga siya. Meron sinabi dito, I don't know if nabura ko na siya. Wait, let me check. Kay Sister Bednar ito eh. Ito. Sinabi ni, people don't fall in love. 'Di ba? Ito yung sinabi ko. Fall kasi. Sama yung fall. People don't fall in love, said Sister Bednar. You pick someone with whom you can create the love that you desire. We've spent years being married and creating that love, and I can honestly say we're more in love today than we were 40 years ago. So yung love, madedevelop nyo pa siya along yung along your relationship. Bubulol na ako. And yeah, mas magiging ano siya, great love, greater love. Mas magiging stronger yung love niyo para sa isa't isa. Katulad ng couple kanina. Meron pa pong question. May nagtatype pa ba? Raise ng hand. Charot. Raise ng hand. Nabuko kung sino yung nagtanong. Wala na post. Kung wala ng question, makakakuha ba ako ng reaction para alam ko kung may iniintay ako? Pa-react po sa all goods. Okay, may one. What if mag-ask tayo kanila, Ange? Kasi sila yung married couple. Any advice po para po sa aming mga not yet married? Ate Ange, Kuya Like, Raymart. like About, general advice lang. yeah, Ganun. about relationship. Ano yung, ilang years na, 2 years na ba? 2 years na ba kayo? Nakasal? Oo, 1 year pa lang. 1 year pa lang. Sige. Ano pong ma-advise nyo para sa bawat isa sa amin? Sige po. Siguro po para sa akin, ako po pala si Brother Raymart. Um, siguro kapag humanap kayo ng partner or kung meron kayong mga taong parang pina-pursue um, or may mga tao kayong parang uh, pinagpipilian, meron man ganun. Siguro um, maganda na makita niyo din yung sarili niya sa kanila. Parang ipares niyo ba yung sarili niyo sa kanila kung nakikita niyo yung sarili niyo na mag-grow kayo together. And always think na yung relationship, don't think na it's always a perfect, it's always happy. Dapat
na maging mature enough kayo to um, see na sometimes there will be a time na ma-experience yung mga problema sa partner, but you can also see to yourself na kayong dalawa yung mag-workout ng mga problema na meron kayo despite ng mga challenges na kinakarap nyo. And always remember na yung relationship, kaya nga nasasabi nyo kanina, di ba? Wala namang perfect na tao sa atin o even yung magiging partner nyo in the future. Walang perfect sa inyo, walang perfect sa hahanapin nyo. But you can help each other na maging perfect kayo sa isa't isa. And the only way you can do that is kailangan nyong ibigay talaga yung sarili nyo together to our Savior Jesus Christ and Heavenly Father. And also, naibigay nyo yung sarili nyo sa partner nyo. Magtiwala kayo, mahalin nyo sila, and supportahan nyo yung bawat isa. And also, try to help each other most of the time. Um, Try to be more sensitive sa mga actions natin or even din sa mga actions ng ibang tao na nakapalibot sa inyo parehas o sa partner nyo. Kailangan maging sensitive kayo sa possible na nararamdaman ng partner nyo. Especially if we are around our own friends. For example, ako lalaki, tapos kasama ko yung wife ko, then we are with commonly my friend as a guy. So somehow, I need to be sensitive kasi hindi ko alam kung ano yung pwede maramdaman ng asawa ko kapag ang kasama namin is yung mga kaibigan ko. So parang ano lang, um, kamustahin yung partner kung okay lang ba sila or kung hindi ba sila okay dun sa situation, somehow ma-check nyo agad sila and hindi naman maging awkward yung um, maging awkward para dun sa kasama nyo or sa partner nyo. Siguro may add pa yata yung asawa ko. Pinasa pa talaga. Pero sige po. Siguro dagdagan ko lang. Siguro kung pipili kayo ng partner, kasi usually yung tinatanong sa akin, paano nyo nalaman na siya na? Kasi malaking commitment, di ba, pag magpapakasal na sobrang important yung dating. Kasi doon nyo talaga makikilala yung bawat isa. Kahit man marami pa din kaming hindi alam, malalaman nyo yun sa marriage nyo na eh. Mas makikilala nyo talaga. Pero yung pag-decide kung sino and kung kailan, depende rin talaga sa preparation nyo. Na parang siguro ngayon pa lang, i-prepare nyo na yung sarili ninyo kahit wala pa kayong partners or kung meron man. Na parang ang goal nyo talaga is temple marriage. And syempre, ang sasakto doon na tao, yung like worthy din, 'di ba? Para doon. And na decide naman ako na kasi dati parang wala pa talaga sa isip ko magpakasal ganyan, pero dahil nakita ko doon kay brother yung mga attributes na actually hindi ko ine-expect nga na siya. Kasi 'di ba meron tayong minsan mga checklist or ganito yung gusto natin sa isang tao. Pero kapag na-meet nyo na, parang kanina 'di ba may mga questions na basa ko din yon. Parang dun mo magigets eh. Pag andyan na talaga yung partner mo, like dun mo ma-explain kasi mahirap talaga sagutin yung mga tanong na yun. Pero pag na-meet nyo na yung tao talaga na yun, parang dun mo na malalaman na, ito pala yun. Like, ito pala yung sagot. So, yun lang na, like, paano niya ikaw i-treat, paano niya i-treat yung ibang tao. Like, pagpapakatotoo lang talaga. Kailangan honest tayo, hindi yung nagpapanggap tayo or tayo mismo, halimbawa, sister sama na nahihiya pa tayo, hindi pa natin nilalabas. So, kailangan ilabas natin kung sino talaga tayo para hindi mahirapan, di ba? Tanggapin niya tayo kung sino talaga tayo, tanggap din natin siya. Yun lang po. Thank you so much. Pakita niyo kung sino kayo. While listening, thank you so much sa Hernandez couple. First time ko kayo tinawag na. Um, Especially sa mga babae. Um, Huwag kayong mag-settle lang sa mga bare minimum. Pinagbuksan niya ako ng pinto, inopen niya. Binuksan niya yung water bottle ko. Yung mga bare minimum na parang, yan nakakakilig, yung mga ganong bagay. Pero that doesn't mean na pinagbuksan niya lang ako ng pinto, siya na yung the one.
kailangan mong isipin talaga at ipag-pray kung sino yung para sa'yo. Kasi, yeah, yung marriage life ay masasta ka na dun with that person. And we don't want naman kumbaga, ng hiwalayan. But you'll be stuck with that person sa buong buhay mo up until next life. So, find someone na may enjoy mo yung company din. Maliban sa mahal mo yung tao, but mai enjoy mo talaga yung journey ng pagkakaroon ng partner, ng companion, ng eternal companion. Don't settle for less. And ganun din sa mga lalaki na find someone na hindi lang basta bare minimum yung binibigay. Yung kaya din na nag-strive din na maging better. In preparation for marriage, we need to be financially stable po. Stable po muna before we go into marriage thing. Hindi ko din alam, sister. Siguro, well, I've seen a lot of couples, especially yung kauwi lang galing mission, na like wala pa talaga as in, tas nagpapakasal sila. Agad, parang, paano nila nagagawa yun? Nag-aaral pa sila, tas nagpapakasal sila. Tapos, nagiging maayos, nagiging successful yung marriage. Well, I think it depends. Kasi, for example, um, pwede rin mag-add sila Ange dito kasi sila na yung kasal eh. For example, the two of you received yung answer na sa Diyos na bahalag og saging. And, for example, na-receive niyo na yung answer sa Diyos na this is the right time. Do not delay na, do not procrastinate. Pero nag-delay kayo kasi gusto nyo may bahay muna, mayroon muna akong 1M sa bank, may ganito muna kami, may ganyan. I think yung dun part na parang medyo mali yun. Kasi na-prompt ka na eh. Nabigay na sa'yo yung answer na kailangan mo. Pero you procrastinated dahil lang sa pera. Um, well, actually, ang hirap din kasi din ng buhay. No? Naiintindihan ko rin naman yung mga magulang or yung mga adults na nagsasabi na you need to be stable muna bago magpakasal. Kasi sobrang hirap talaga ng buhay. Ang mahal na po ng bilihin. Yung itlog ngayon, magkano 10 pesos na ba kapag nagka-asawa at anak na tayo, 20 pesos na isa. It's hard, pero I think yung best siguro na lang na answer, safe answer dito is to pray about it. If the two of you are planning about getting married pero hindi pa kayo ganun ka financially stable, plan together and pray together. Itanong niyo sa Diyos kung ano yung dapat yung gawin. Kasi I believe naman kahit wala kang ganong kalaking pera or kayo kalaking pera to start, if you have that faith and you're willing to work things out, yung mapapangasawa mo is hardworking din, I know naman na hindi kayo pababayaan ng Diyos. Siguro siguro enough to live. Kundi yung kumbaga naging grand yung wedding nyo or yung reception nyo tapos pagka-uwi nyo sa bahay wala na kayong maulam kasi doon na kayo nag-focus. Siguro something na may pang start up lang. Yun. Yes po, Ange. Um, ayun, tama naman yung sinabi mo and kung sinusunod naman natin yung commandments, ba yung mga tinuturo sa simbahan, yung pagiging self-reliant, tapos yung pag-pay ng tithes, yun, mahalaga yun. Tapos, yung para sagutin yung tanong, um, hindi naman talaga, parang kung makakahinder yun para do sa pinaplan nyo na wedding or temple marriage, hindi dapat. Kasi, pwede naman kayong ikasal eh. Pwede nyo gawin yung ordinance na walang engrandeng kasal. So, marami nga ako nakikita na couples na kinakasal na yung sobrang simple lang. Parang mas feel ko pa, alam mo yun. Mas ramdam ko pa yung spirit, yung commitment nila sa bawat isa. Kasi feeling ko kapag sobrang grabe yung preparations, sinabi din ata to ni Elderly before sa YSA ko na nakakalimutan talaga yung pinaka-purpose. Bakit kayo nagpakasal, yung mismo ordinance, parang natatakpan siya nun. So, I think, yun nga yung sinabi kanina na yung kaya nyo pa rin mabuhay after nun, nung kasal na yun na together. And kung magiging reason lang siya na hindi kayo magpakasal or i-delay ninyo, hindi nga dapat kasi
I think mas matutulungan nyo nga yung bawat isa kasi dalawa na kayo. Like may partner ka na. So mas magiging, kung titingnan nyo yun that way, mas magiging ano kayo successful. Yun lang po. Yeah, I agree doon sa sinabi mo. Marami din akong naririnig na gano'n na mas magiging madali. They think kasi na kapag nagpakasal, syempre, yung mga thinking nung, especially yung mga sinaunang tao, yung mga adult sa mga parents or other relatives na mahirap talaga yung buhay. Kailangan mo may pera. Pero I think we're grateful enough na we know the gospel kasi hindi lang tayo nagfo-focus dun sa pera itself, sa money, sa numbers, but we are also focusing doon sa spiritual things, sa mga blessings and sa mga miracles na ibibigay ng Diyos. So yun, if you feel na magpakasal na, yun yung sagot ng Diyos, do not procrastinate. Kasi we know na kapag nagpo-procrastinate, diba, may mga nangyayari pa na hindi din kagandahan. Kaya ang hirap din mag-procrastinate. Just have something lang na you think will be enough para makapag-survive kayo sa mga susunod na araw, buwan, after nyong ikasal. And yun, dapat na, actually kung hindi ganun ka financially stable, dapat meron din kayong plan. Sino yung mag-work, paano yung setup, ano yung mangyayari. Ang mahirap, wag lang kayo magpapakasal na pareho kayong walang trabaho. Kasi sobrang mahirap yun. Siyempre sa kayo kukuha ng pambuhay ninyo. And may mga stances din kasi na may emergency din. So, kailangan meron din enough. Siguro enough lang, not totally financially stable. Kasi ma-work out nyo naman yan along the way. Ano pong mga papers na Senomar daw. Ano daw po? Pakibigay po. Senomar, ano pa? Kukuha ka na ba? May questions pa po ba? May questions? May questions? May nagtatype pa? Invitation. Send invitation po. Basta find someone na tama para sa inyo. Ayun na. Birth certificate sa Noir, tapos punta kayo sa City Hall sila na mag-guide sa inyo. Noted po. Pupunta na daw po bukas. Wala na pong questions. Additionals na lang. Sinong gustong mag-add? May sinend po ako sa GC, baka makatulong din. Noted po, sister. O, noted daw po. Wala na pong questions. Yes, salamat. Makaka 2 hours ako sa ano ko. Dagdag to sa oras ko. Congrats na agad. Congratulations po, sister. Sister ba to? Sister ba to, MJ? Kung ano man po ang inyong congrats sa inyo. Okay, so I think wala na pong questions and I hope na marami po kayong nakuhang valuable things, learning sa webinar na ito. Well, actually, meron po akong YouTube channel. Didelete ko din yung mga videos ko maybe this month. Kasi ano po ako, shy po ako. Pero if you want, pwede niyo siyang panoorin doon. I talk about dating, relationship, mga red flags. I talk also about mental health sa relationship. And then ito, panglima siya, itong webinar na ito. So, yeah, siguro just to end this, I would like to give a short ano lang siguro, message lang din na when choosing the right one, wag kayong mag-rely lang sa sarili ninyo. Mag-rely din kayo sa sinasabi ng Diyos. Pakinggan nyo siya. Kasi hindi tayo niya pababayaan. Ililid niya tayo palagi dun sa right path. And if maging broken man or hindi mag-work out yung relationship na akala natin mag-work out, it's okay. Maybe, yung sinasabi nga nila, part ng character development. Kumbaga, I remember I was praying before that then na I was asking na, Lord, ayoko na po ng lesson. Okay na po ako sa mga lessons. Talagang, na po ako. With honors na po ako sa mga lessons. So, just pray kung ano yung gusto niyong ma-receive na tao. And
kung ano yung gusto nyo, mag-strive din kayo na maging ganong klaseng tao. Maging bright person para dun sa gusto nyo. And okay lang namang magkaroon ng standards kasi yun naman yung tinuturo ng simbahan to set a standard. Pero wag naman yung standard na hindi na ma-reach ng mga tao. Baka yun lang din yung isa sa mga factor. Sobrang taas na hindi na ma-reach ng iba. Find someone na, ano, not perfect, pero willing to work out. No? Yung both of you will strive to reach perfection together. Mas maganda yun. Yung sinabi nga dun sa talk din na kung makakahanap ka man ng perfect na tao, sa tingin mo ba magkakagusto siya sa'yo? Diba? Parang ganun lang yun. We are all imperfect. We have flaws and shortcomings, but as we strive to keep moving forward, to keep changing for the better, we will attract those people na para sa atin. And yan, buksan natin yung mga mata natin. Kailangan talaga nating hanapin. Baka kailangan lang talaga natin buksan yung mga mata natin para makita yung tamang tao para sa atin. So if you don't have any questions, thank you so much po for tonight, for joining me. Especially sa mga friends ni Daniel. Thank you so much po sa pag-attend. And I hope you learned a lot sa gabi na ito. And yeah, till next time siguro. Hindi ko alam. Pag hindi ko na ipasa to, baka magkaroon pa ako ng another session. Yan, thank you so much po for your time simula week 1, week 2, and then, yeah, week 2 hanggang ngayon sa pag join po. Ay, bakit ako? Baka mabash ako doon. Sige po, thank you so much for tonight and I hope you'll have a great night. And sana makita ko kayo in person, yung mga iba po dito. And ma-invite po kami sa kasal. Joke lang. Yun lang po. Thank you so much po.